ang pinakamataong lungsod sa buong mundo. Ang tinitingnan mo ngayon ay tinuturing na pinakamataong lugar na kailan may umiral. Sa sukat na 6.5 ektarya lang, katumbas ng 4 na football fields, pinagsama-sama ang 12-12 ng gusali para bumuo ng isang solidong estruktura na may mga bahay, tindahan, kainan, simbahan at halos lahat ng bumubuo sa isang lungsod. Habang ang mga apartment na nakaharap sa labas ay nakakatanggap ng sikat ng araw, karamihan sa mga tirahan ay nasa loob ng block. Madilim at makipot ang mga daanan. Isa itong higanting urban maze na humatak ng iba't ibang klase ng tao, lalo na yung may dahilan para magtago. Pero bago yan, ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Ito ang Kowloon Walled City. Para maunawaan kung gaano kasiksik ang pamumuhay dito, ikumpara natin ito sa ibang lugar. Halimbawa, ang East Village sa New York City sa Lower Manhattan. Mataas na ang density ng populasyon dito, may maliliit na park at mga apartment buildings. Ayon sa 2010 US Census, nasa 44,000 ang populasyon dito. Mas mataas na nga ito kaysa sa kabuuang average ng New York City, na siyang pinakamataong lungsod sa United States. Pero kung ikukumpara sa Kowloon Walled City, ibang level ito. Noong 1987, tinatayang 33,000 ang nakatira rito. Pero may mga nagsasabi na umabot ito hanggang 50,000. Nakakagulat ang dami ng tao sa napakaliit na espasyo. Ang kakaiba pa sa Kowloon Walled City ay kung paano ito biglang natatapos. Sa labas ng masikip na lugar, may mga gusaling may pagitan at may mga parke pa na may sports field. Bakit nga ba dito lang nagsiksikan ang mga tao? Ang sagot, hindi kasi bahagi ang Kowloon Walled City ng natitirang bahagi ng Hong Kong. May sarili itong legal status. Nagsimula ito bilang maliit na outpost ng militar ng China na may 10 guwardiya lang. Lumaki ito paglipas ng mahigit 1 siglo ng tayuan ng mas malaking fort. Sa panahong iyon, lumalaki na rin ang importansya ng katabing Canton Harbor. Malakas ang demand sa Chinese tea mula sa British traders, pero kakaunti lang ang kailangang produkto ng China mula sa Europe. Kaya nagsimulang mag-smuggle ang Britain ng opium mula India papuntang China. Kumalat ang adiksyon at nagdulot ng krisis sa ekonomiya ng China. Nagdesisyon ang pamahalaang Chino na pigilan ito, pero nagdulot ito ng gera, ang First Opium War na nauwi sa pagkatalo ng China. Noong 1841, sinakop ng Britain ang Hong Kong. Hindi nasama ang Walled City dahil nasa kalapit na isla ito. Bilang tugon, pinalakas ng China ang fort ng Kowloon at pinalibutan ito ng mga pader. Dito nanggaling ang pangalang Kowloon Walled City. Sa gitna ng fortress, nagtayo sila ng yamen, ang opisina ng pamahalaan. Nagpatuloy ang tensyon sa pagitan ng China at Britain at humantong ito sa ikalawang digmaang opium noong 1660. Nakuha rin ng Britain ang Kowloon Peninsula at noong 1898 ay nagkaroon ng kasunduan para sa 99 na taong lease ng new territories ng Hong Kong. Pero may isang exception. Ang Walled City ay nanatiling kontrolado ng China kahit nasa loob ito ng British territory. Habang tumatagal, parehong walang pakialam ang China at Britain sa lugar na ito. Unti-unting pinuntahan ito ng mga squatters. Isang Protestant church pa nga ang nagtayo ng senior home sa lumang yamen. Pero noong 1937, sinira ang katahimikan ng lugar nang sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Japan at China. Pinasok ng Japan ang maraming bahagi ng China at noong 1942, sinakop nila ang Hong Kong. Pinalawak nila ang Kai Tak Airport at ginamit ang mga bato mula sa pader ng Walled City bilang materyales. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, ibinalik sa Britain ang Hong Kong. Pero ang bagong pamahalaang komunista ng China ay muling nag-claim sa Walled City. Sa totoo lang, parehong wala pa ring kontrol dito ang China at Britain. Dahil sa kaguluhan sa China, dumami ang refugees na naghahanap ng murang tirahan. Kaya nagsimulang tumubo ang mga gusali. Mula sa mga simpleng bahay hanggang sa maging 14-story buildings. Unti-unti, nabura ang sikat ng araw sa mga kalsada ng Walled City. Walang batas ng Hong Kong na ipinatutupad dito. Walang building codes. Maliban sa isang kondisyon.
hindi lalampas sa 14 na palapag dahil malapit ito sa Kai Tak Airport. Lumilipad ng sobrang lapit ang mga eroplano sa lugar. Pinakamahal ang mga apartment na nakaharap sa labas, may araw at hangin. Yung mga nasa loob, kadalasan ay walang bintana at umaasa lang sa kuryente. Walang maayos na pamamahala sa basura. Kadalasan tinatapon lang sa bubong o sa pagitan ng mga gusali. Apaw sa alikabok, usok at dumi ang hangin. 6 lang ang water stations para sa buong lungsod. Karaniwang ninanakaw lang ang kuryente mula sa labas gamit ang mga kable na pinapasok sa makikitid na daanan. Hindi lang mahihirap ang nahatak ng lungsod. Dahil sa malabong legalidad nito, naging atraksyon din ito para sa mga negosyong ilegal o hindi kinikilala. Dito dumami ang mga dentista, karamihan ay galing China pero hindi lisensyado sa Hong Kong. May mga workshops, metalworks at kainan na nagbebenta ng pagkaing ipinagbabawal sa ibang parte ng Hong Kong gaya ng dog meat. Kahit unsanitary, maraming pagkaing gawa dito ang nauuwi sa mamahaling restaurant sa gabi. Bukod sa mga legal na negosyo, naging pugad din ito ng kriminalidad, prostitution, opium dens at sa kalaunan, ipinagbabawal na gamot. Hindi nagbabayad ng buwis ang mga negosyo, pero nagbabayad sila ng protection money sa mga triads, isang grupo ng organized crime sa Hong Kong. Hindi pwedeng basta-basta pumasok ang pulis sa lugar, kaya noong 1970 nagsasagawa sila ng biglaang raids para hulihin ang mga kriminal. Kasabay nito, may ilang non-government orgs na nagtayo ng kindergarten at youth centers, pati na rin tulong sa mga may addiction. Ang lumang yamen ay naging social hub para sa mga residente. Ngunit ang katapusan ng lungsod ay dumating dahil sa politikal na dahilan. Papalapit na ang expiration ng 79 na taong lease. Noong 1984, nagkasundo ang Britain at China na ibalik ang Hong Kong sa China pagsapit ng 1977. Kasama rito ang plano para sa demolisyon ng Kowloon Walled City. Sa kabila ng matinding pagtutol ng mga residente, itinulak ng dalawang gobyerno ang full evacuation. Dahil sa panganib ng sunog at posibleng gumuho ang mga gusali, sinimulan ang demolisyon noong 1973. Pagkatapos mawala ang lungsod, may dalawang pananaw na naiwan. Ang madilim at kriminal na imahe ng lungsod at ang imahe ng isang masiglang komunidad na kahit sa gitna ng kahirapan ay may kaayusan. May address system, may community, may pagkakaisa. Ngayon, may park na sa dating kinalalagyan ng walled city. Nakatayo pa rin ang lumang yamen at may maliit na modelong nagpapakita ng dating estruktura. Madaling gawing masama o sobrang ganda ang kwento ng lugar na ito, pero baka nasa gitna ang totoo. Ang kwento ng Kowloon Walled City ay isang pagsilip sa pagsasanib ng arkitektura, kasaysayan at kultura. Sa pagtingin sa mga pagbabagong urban sa paglipas ng panahon, mas nauunawaan natin ang mundong ginagalawan natin ngayon.